Panginoon, sa isa pong magandang araw na binigay mo at pinagpalang oras, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Ama. Tunay nga, Ama, na kami po ay nangangailangan ng iyong awa, ng iyong habag, ng iyong grasya. Sa bawat araw, Panginoon, biyaya po ang bawat oras, Panginoon, na makapaglingkod sa iyo. At isang pribilehiyo, Panginoon, na masamba ka, Panginoon, sa pamamagitan ng ganitong mga gawain, O Diyos, na kami ay turuan mo, tulungan mo, Panginoon, sa kapahayagan, Ama, ng iyong mga salita, O Diyos. Patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin at kapulutan namin ng mahalagang aral, Panginoon, ang aming pag-aaralan sa oras na to. Lord, hinihingi ko po, Panginoon, ang mabiyaya mong karunungan na ikaw lang, O Diyos, ang makapagpahayag. Gamitin mo akong isang vessel sa oras na to na maihayag ko ng makatwiran, Panginoon, makapangyarihan at maitanim ito sa puso at isip namin sa oras na to. Purihin ka, dakilang Ama, sa pinakamataas na pagsamba. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Praise God. So tayo po ay dadako sa atin pong mensahe sa araw na to. Amen. Purihin po ang Panginoon. Glory to God po. At hallelujah. Ayan. Ayan, purihin po ang Panginoon. So tayo po ay dumako sa Matthew 8:3 po. Kung pwede po, pabasa naman po sa Matthew 8 verse 3 po. Matthew 8 verse 3. Wait lang po, sister. Tumabas ako kasi mahina yung net ko. Matthew 3. Matthew 8 po, verse 3. Matthew 8, verse 3. Okay po, sabi po dito. Hello po, ako na po. Amen po. Ay. Sige po, Kuya Lindon. Okay. Matthew verse 3. Matthew, Kuya. Matthew 8, verse 3. Matthew 8 verse 3. Hinawakan niya si Jesus at sinabi, Oo, nais kong gumaling ka at maging malinis. At gumaling at luminis nga agad ang ketong. Tuloy po. Amen. So praise God po, purihin ng Diyos. Kaya ko lang po kinuha yung verse na yon. Yun pong, actually, yung touch people po ang atin pong pag-aaralan sa oras na to. Kung paanong si Lord po hindi siya nag-alinlangan, hindi po siya nagdalawang isip po na hawakan even ang kitongin. Amen. Yun po yung gusto kong makita natin. Though wala pong verse itong ating pag-aaralan ngayon dahil tayo po ay kumukuha sa purpose-driven church. Amen. Ito po yung pinaka-impression ng Panginoon sa akin na para ipakita sa bawat isa sa atin na hindi po pumili ang Panginoon ng mga tao na kanyang hahawakan. Amen? Dahil lahat ng taong nilapitan ng Panginoon, lahat po may issue. And ikaw at ako, lahat tayo may issue. So, bilang isang mananampalataya, dito po sa touch people na ating topic ngayon, pinapaunawa po sa atin na dapat po marunong tayo sa bawat ministry kung paanong si Jesus po nagkaroon ng ministry. Kailangan makita din natin yung powerful and epektibong pagsuserve sa mga tao na hindi lang natin sila tinitingnan. Hindi mo lang tinitingnan yung taong namamalimos, hindi mo lang tinitingnan yung taong nagugutom. Alam niyo po 'yon? Amen. Hindi siya makakakain sa pagtitig mo. Hindi rin siya makakapagsuot ng damit kung tinititigan lang natin yung mga taong nangangailangan ng mga tulong natin. Amen? So, gusto ko pong maunawaan ninyo na itong pag-aaralan natin bilang church, itinuturo sa atin kung paano tayo magta-touch ng people. Amen? So, katulad po ng sabi ko, sa pagtitig sa mga taong nangangailangan, hindi sila makakakain. O even sa word, amen? Na minsan po yung motivation na word na binibigay natin sa kanila. Sometimes they need touch. Amen. At dito po sa church ng Saddleback,
pinapaunawa po sa kanilang ministry na ang high touch ay napakahalaga po. They give a lot, binibigyan po nila ng more hugs and handshake po yung kanilang mga tao at tinatap nila yung back tuwing pumapasok yung mga tao sa church nila. Amen. Yun po yung pagwe-welcome nila. Yun yung tinatawag nila na high touch ng ministry nila. Yung pagyakap. Amen. Hindi lang ngumingiti ka sa mga tao or hi, kamusta? 'Di ba? Andoon yung pagtatap nila, paghahawak nila is pinaka-high nila pagpe-present ng sarili nila at pagpapakita na they care. Alam niyo po, 'di ba? Totoo 'yun eh. Iba yung kapag halimbawa sa isang tao, 'di ba, na hindi mo lang siya kinakausap. When you hug people, sometimes it is pain. Nawawala yung mga kabigatan, nawawala yung mga dalahin ng tao. Amen, especially kapag sa church po nagpupunta. So itong mundong ito, marami pong lonely people. Maraming mga nagugutom o nauuhaw sa pagmamahal ng ibang tao o ng mga mahal nila sa buhay. Minsan kasi nawawalan ng atensyon yung ibang tao na mas may pa sila, mas may pagmamahal pa sa ibang tao kaysa sa kapwa natin, pamilya o mananampalataya. Amen? So, ito yung nagiging dahilan bakit maraming taong lonely. Amen? Hindi dahil mag-isa sila, hindi dahil wala silang pamilya, kundi sometimes we don't know how to show our love sa pamamagitan ng mga touch. Na po, hindi ko sinasabi na galawin mo lang yung tao, hindi po ganun, no po. Yung sa pamamagitan ng expression na gumagawa yung physical natin, na hinayakap natin sila, umuupo tayo sa katabi nila, nakikikapit tayo kasama nila, nakikipagkwentuhan tayo, di ba? At ito yung nakakalungkot kasi maraming individual ngayon, marami po ang nabubuhay para sa sarili na lang nila. At hindi yun ang disenyo ng Panginoon sa atin. Amen? Ang sabi po ng Lord, walang nabubuhay para sa sarili lamang. Amen? Kaya napakahalaga po na nakikipag-interact tayo sa mga ibang tao. Mahalaga na sinoshow natin yung pagmamahal nila sa atin, hindi lang po sa salita, kundi even in physical contact. Dapat nakukuha yun sa atin ng mga tao, lalo na po sa church. Amen? Dahil ang pinag-uusapan natin dito is ang ating pagsuserve po. Yung ating dahilan ng pagsuserve sa Panginoon, yung purpose-driven church natin bilang mga mananampalataya sa loob ng church. Amen? At naniniwala ako na tayo din po ang church. Diba? At yun ang salita ng Panginoon. Even sa pamilya natin, we need the physical contact. Amen? Ikaw ba gusto mo bilang asawa na sinasabi lang sa'yo, mahal kita? Lalo na pag magkasama kayo. Pero walang physical contact. Diba? Hindi kayo kumakain magkasama, hindi kayo nagde-date, 'di ba? Hindi man lang kayo nagyayakapan o nagsasabi sa bawat isa that you care. Sandali lang po Bibigay ko lang po 'yung anak ko. Rihanna. Good morning. Okay, come on, darling. Oops. Yes. Yeah. Sorry. Yan. She fall asleep. I sent Kiel to school. She drink at 3 o'clock. She must be hungry. I'll send the diaper later. Okay, thank you. Amen. Sorry po. Ayan, so yun po gusto mo ba sa asawa mo na sinasabi lang niya na mahal ka pero walang love, walang touch, walang kahit ano po. So napakahalaga po ng physical touch, even sa mga magulang natin. Alam niyo mas masarap sabihin na Mama, I love you, and then nihahag mo siya. 'Di ba? Papa, I love you, then hinahag mo siya. Mas sincere, 'di ba? Mas nararamdaman mo yung pag-ibig kapag ganung way po natin sila tinatrato. Amen. Kaya dito po bilang mga mananampalataya, kapag niyayakap natin yung isang tao, especially po pag Sunday morning,
kapag Lord's Day, 'di ba po, nararamdaman nila na sila ay welcome, sila ay kabilang, sila ay kabahagi, 'di ba po? Kaya ito yung tinuturo sa atin ng Panginoon dito sa church po nila Tatay Pastor Ricky Warren kung paanong lumago at lumaki ang kanilang church. Kasi I believe, ito po yung kulang sa mga churches ngayon and even sa pamilya. Yung how you show your love na may binibigay ka. How you show your love na may ginagawa ka. Kasi love is action. Hindi lang siya word. It is action. Amen? Na pinapakita dapat. So dito po, sinabi po ni Pastor Ricky Warren na I can tell you what it means to me when you put your arms around me in comfort today. I felt as true Jesus was hugging me is such a compassion and tenderness. So dito, merong isang mananampalataya na pumasok sa church daw nila. And yung pagyakap sa kanya ni Pastor Ricky Warren ay naging comfort, isang malaking comfort ang naramdaman niya, na parang pakiramdam niya si Jesus Christ po ang yumakap sa kanya. Dahil naramdaman niya yung compassion and tenderness ng pagmamalasakit. Parang siguro po yung nalungkot siya or may mga pinagdadaanan siya. And more of us, marami po sa atin, lagi tayong may issue sa buhay. Lagi tayong may mga pinagdadaanan, mabuti man o masama yan, meron po tayong pinagdadaanan. Amen? Kaya dito, yung pagyakap daw po sa kanya ni Pastor Warren, nawala yung kanyang takot nung oras na yon. Kasi naramdaman niya na parang may sinend sa kanya na tulong at may taong nagyakap sa kanya para sabihin na, I care about you. Amen? And I love you. Nasa church na yon, yun yung pinagpapasalamat ng isang babae na niyakap ni Tatay Warren na dumadaan pala sa breast cancer. Amen? At takot na takot siya nung araw na yon kasi next day, sasalang na siya sa surgery. Pero walang mga tao sa paligid niya. Alam niyo po, naramdaman niyo ba yon? Yung dumadaan ka sa pagsubok. Pero kahit may pamilya ka, di ba, kahit may kasama ka sa bahay, parang feeling mo mag-isa ka lang kasi walang nakasuporta sa'yo. Kasi minsan, kahit nagsasalita ka, parang walang naniniwala. Di ba? Na kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng ganyan. Alam niyo, napagdaanan niyo ba yon? Kasi madalas kami po, ewan ko ba, sa kapatid ko po, madalas napagdadaanan namin na parang ang feeling ng tao hindi kami naubusan. Parang ang feeling ng tao hindi kami naubusan ng lakas. Yung ganon. Parang laging ang feeling malakas ka. Yung ganon na hindi mo kailangan ng tulong ng iba. Amen? Kasi ikaw yung laging gumagawa. Kasi ikaw yung laging nandyan. Parang ganon. Kaya ako po sa totoo lang, na-appreciate ko yung mga tao na ngumusta sa akin. Yung hindi lang ako yung mangungumusta. Yung taong magsasabi sa akin na kahit hindi niya kailangan sabihin na I pray for you. Malaking bagay po yun sa akin kasi hindi mo lang ako na-appreciate, 'di ba? Kasama ako sa panalangin mo. And yun po yung yung napakahalaga na kahit distansya yung layo natin sa bawat isa. Paano mo sinashow na mahalaga yung mga tao na yun sa'yo? Paano mo pinapahalagahan yung mga tao para maramdaman nila na kahit sa distansya lang, di ba, mapaparamdam mo yung pagmamahal mo sa kanila? To be honest po, hindi po sa pagtataas ng bangko. Kasi hindi ko pwedeng ikwento yung testimony niyo eh. It is my testimony kung paano ako tinuturuan ng Panginoon. And kahit po malayo ako, pag nakakakita ako ng mga pagkain na gusto kong kainin, kasi hindi ko makain dito sa Amerika, gusto ko yun matikman ng pamilya ko. Kaya kahit malayo ako, sasabihin ko sa kanila, tal, may maghahatid ng pagkain dyan, pati may maghahatid ng damit dyan, may maghahatid ng bag dyan, may maghahatid ng karne dyan, yung ganun. Kasi gusto kong maramdaman nila na kahit malayo ako, nandun si ate. Na kahit malayo ako, kasi 5 years na rin po akong hindi umuwi. And mamimiss ko talaga yung pamilya ko. Kasi masaya kami pag magkakasama.
Kahit na bagoong, tsaka talbos ng kamote lang yung ulam sa lamesa namin, masaya ako. Masaya kami, nagtatawanan, nagkukwentuhan. Yun yung hindi ko kayang bayaran ng pera. Alam niyo yun? Yung joy na nararamdaman ko, yung yakap ng mga kapatid ko, yung yakap ng papa ko, yung yakap ng mama ko. Namimiss ko yun. At hindi ko, alam niyo yun, yung parang hindi ko gustong umuwi kasi gusto ko lang na magmalaki sa taong hindi eh. Gusto ko laging umuwi sa pamilya ko. Alam niyo yun, yun yung puso ko na lagi kong gustong makita yung pamilya ko. Gusto ko makapagsama-sama kami. Gusto ko makakain uli kami ng sama-sama sa lamesa. Yung nagtatawanan kami. Kasi sometimes yung distance kasi minsan may magandang epekto, pero minsan masakit din. Kasi katulad po, pag malayo yung anak ko, di ba? Yung mga anak ko dito na pagsisilbihan ko, ano ko, simpleng pagluto mo sila ng pagkain sa umaga, di ba? Pagbaon mo sila, ihatid ko sa eskwelahan, nagagawa ko. Pero yung isa kong anak na malayo sa akin, di ba? Wala akong magawa para sa kanya, kundi, alam niyo yun, yung suportahan ko lang siya sa pinansyal na pangangailangan niya, kasi yun yung kailangan niya bilang anak. Kaya, napakahalaga po na alam niyo pagkasama niyo yung mga anak ninyo, pagkasama niyo yung mga magulang ninyo, yung hindi mo lang sinasabing mahal mo sila, pinapakita mo. Kino-comfort mo sila, nakikita yung compassion sa atin, yung pagmamalasakit sa atin, hindi lang sa pagyakap natin. Amen? Even sa pakikipag-usap natin sa kanila. So ito po napakahalaga kasi ito yung gusto ng Panginoon na sabihin sa atin na ang Panginoon po ito yung positive sign na pinakita ni Jesus Christ. Even sa pagsaservice niya sa mundong ito, na namimit niya yung mga tao, hindi lang po siya nagwo-walk kasama nila. Umuupo din siya kasama nila at patuloy na nagsasalita ng mga bagay po na angkop sa kanilang pinagdadaanan para maramdaman nila na I care about you, na nagmamalasakit ang Panginoon sa atin dahil yun ang salita ng Diyos, nagmamalasakit siya sa atin. Amen. Kaya mahalaga po yung natin, yung pagsabay natin sa mga tao, pag pumapasok sila sa church, paglalagay natin ng kamay sa kanilang mga shoulder, 'di ba? Na kamusta ka na? Yung hindi lang hi or hello, kamusta na po ang buong ninyo, buong linggo ninyo, 'di ba? Yung mga ganun po na dapat wag natin kalimutan. Para hindi nila maisip na nakalimutan na ako ng Diyos. Yung parang ganon. Kasi may mga tao po na minsan sa sobrang lonely nila, yun po ang naiisip nila. Nag-iisa sila. So, dito nakikita dito, sabi dito, minsan po, sa weekend po, ng kanilang sa-service daw po, meron naman daw isa ditong preaching team, kung saan nag-i-speak daw po sila. And usually, they spend the entire time giving a look, a word, and a touch to hundreds of people. Sabi niya, you never know how the tender word and the caring touch will make all difference to the world to someone. So, yun po you never know. Yung isang pagtapik, yung isang pagyakap, 'di ba po? At pag-i-spend mo ng time mo sa mga tao, hindi mo alam kung ano yung naibibigay nun sa kanila. Kasi sometimes behind po nila, every smile, no? Every ngiti ng tao, minsan nakikita mo, masaya yan sa Facebook, di ba? Masaya yan sa kanila, nakaharap sa'yo na nakangiti, pero behind them, there are hidden hurt. Merong mga sakit silang nararamdaman o sa mga simpleng expression po ng pagmamahal na pwedeng broken heart sila, gusto nilang ma-healed, kaya sila nagpunta sa church. And usually kasi lahat na nagpupunta sa church, kaya tayo nagpupunta, most of people, di ba, totoo yun ang dahilan, kasi there's pain inside them, na gusto nilang gumaling. And they are in the right church. Sabi nga, they are in the right place. Kasi ang church naman is for us talaga to heal.
'di ba? Na makarinig tayo ng mga word of God na mag-aano sa atin, magmanifest sa buhay natin para makapamuhay tayo ng tama, matuwid at kasiyasiya sa mata ng Panginoon. And para maramdaman natin yung pag-ibig at fellowship na hindi kayang ibigay ng mundo. So, dito po, ipinapakita sa atin na use a warm, personal style in writing to visitors. So, minsan naman po, yung iba, tinuturuan po sila ni Pastor Ricky Warren na kung marami yung mga tao, sumulat kayo sa kanila. Yung, di ba, maging style nila, maging habit nila yung purposely, yung intentionally na sumusulat sa tao na alam mo yung pangalan nila. Maybe you can put note or something na, you know what, di ba, magbigay ka ng verse sa kanila and inspiration na word para sa kanila, para sa tao na yon. Or simple message na makakapagpagaan ng kanilang loob. Amen? For example po, di ba, halimbawa, birthday ni Nanay Andrea. Sa church, minsan kasi sinusulat yung mga birthday, alam nila na di ba, today is the Lord, today is the, for example, God's Day, di ba, be glad and this is a new day, di ba, na magbibigay ng hope sa'yo. Nay, happy birthday, di ba po? I know na marami kang gustong makasama ngayong araw na to, but I want you to remember that I remember you today. 'Di ba? Naaalala kita ngayon at gusto kong malaman mo na I love you, Nay, 'di ba? I love you, Nay Andrea, and happy birthday po. Enjoy your day. 'Di ba yung gano'n na simple note? Kahit ganito po, 'di ba? Ito yung pinaka-church natin, 'di ba? Yung simple na alam niyo yung minsan yung kapatid ko pag naglalambing sa akin, ano po, yung kapatid kong babae na, ate, busy ka ba? I miss you. Pwede ba tayong mag-usap? Alam niyo yung ganon, yung ang sarap kasing pakinggan na namimiss ka niya, namimiss ka nila. 'Di ba? Na kahit malayo, hindi yung minsan kasi yung ibang tao, kamusta? Then pagkatapos nun, pwede bang umutang? 'Di ba yung ganon, parang hindi naman 'di ba? Which is wala namang problema. Kaya lang, 'di ba, wag mo namang kinakamusta yung tao na after a long time, 'di ba? Kakamustahin mo siya, then ang purpose mo lang is mangungutang ka. 'Di ba? Parang ano ba 'yan? Parang nakaka-disappoint, 'di ba? Hindi ba pwede na kamustahin ka mo? Tapos next week ka na lang mangutang. Mag-usap muna tayo, magkwentuhan muna tayo. Praise God. Sapurihin po ang Panginoon, ano po. Pero sometimes naman di ko naman po in-ignore yung mga ganong tao kasi alam niya sometimes pag kasi naranasan mo, hindi ganun yung mindset mo eh. Sometimes it take pride. Maraming nilulunok ang tao para lumapit sa isang tao. Alam niyo yon, yung wala na siya talagang malalapitan, kaya siya minsan nagme-message at kahit na napakatagal na hindi kayo nagkaano, I don't want to disappoint people. Minsan po, totoo yun. Kahit minsan walang-wala na ako, ayoko na aalis yung tao na kahit konti wala silang dala. Kasi naranasan ko kasing mawalan. Alam niyo, naranasan kong lumipad sa Singapore talaga nang walang-wala akong baon. Wala akong kapera-pera. Yung kahit na tinext namin kahit na humingi kami ng tulong sa mga kamag-anak, walang nagbigay. Tapos yung hindi mo pa talaga, yung malayong kamag-anak pa talaga magbibigay sa'yo ng 1,000, yung ganun. Alam niyo, yung mga taong hindi ko nakakalimutan. Yung mga tao na tumutulong sa akin nung panahon walang-wala ako. Kaya napakahalaga talaga na na minsan wag nating isipin na ang kapal naman ng mukha nito sa tagal ng panahon ngayon magme-message sa akin, kasi sometimes it takes a lot of pride talaga. Yung talagang pagwala na talaga, lalo na pag kilala mo 'yung tao. Ganun naman ako, na pag kilala ko talaga 'yung tao, na naiintindihan ko na hindi kasi ang gulong lagi kang nasa taas. Ang gulong umiikot, tandaan natin. Kaya sa panahon na meron tayo, huwag tayong magdadamot. Sa panahon na wala din tayo, huwag tayong magdadamot. Kasi you never know. You never know kung saan tayo dadalhin ng panahon. Kaya, totoo kasi na there is season ng buhay, mga kapatid. May mga season ang buhay ng panahon na kahit anong gawin mong panalangin, kailangan mong dumaan sa tagtuyot. Na kahit anong gawin mong panalangin, kailangan mong dumaan sa pagsubok. 'Di ba? Hindi siya exempted na hindi natin daanan. Minsan may mga panahon ng buhay natin na kahit manalangin tayo ng manalangin, pag tagtuyot kapatid.
Hindi pwedeng i-miss ng Lord 'yun. Kapag tag-ulan. 'Di ba po? Kaya matuto tayo na every season ng buhay natin, ma-overcome natin 'yun. Amen? Na matiis natin 'yun at maipakita natin yung pagmamalasakit natin sa mga mahal natin sa buhay. Amen? Praise God. So, dito po sinasabi dito sa kanila na yun, yung pagsusulat nila ng letter, I've written first time, second time, and third time to the visitor telling how glad we are to see them. I don't sign Dr. Warren or even Pastor Warren. I'm simply sign them Rick. 'Di ba? Tingnan niyo yung humility ni Tatay Pastor Ricky Warren. So, ganun po yung ginagawa niya. And I want visitors to feel they can relate to me on the first name basis. Kaya, ito yung maganda sa mga pastor talaga na talagang na-encounter ang Diyos. Ano po? Hindi, it's not about title. Hindi mahalaga sa kanila. May mga pastor na hindi mo lang tawagin sa title nila, masama na yung loob, di ba? Pero ito, tingnan niyo po, si Tatay Warren ang mismong nagbababa ng sarili niya para hindi mailang yung tao sa kanya. I simply put my name. Kasi gusto ko na ma-recognize nila ako by my first name. And that is humility. Amen? Yung ganun pong it's humility. Sa lahat ng mga pastor, napakagandang attitude ito. Sa lahat ng mga leader, o even tayong mga servant ng Lord, napakaganda po na, na magandang halimbawa itong inihalimbawa ni Tatay Warren dito sa Purpose-Driven Church. Sabi niya dito, if you send a letter to visitor, write it just as you talk to people, not in stilted formal language, 'di ba? Kapag daw nagsusulat tayo ng mga letters sa kanila, 'di ba? Itrato mo sila na kilala mo sila at alam mo yung nangyayari sa buhay nila. Hindi po yung sobrang formal na language na parang wala silang maramdaman na care, 'di ba? Or joy doon sa sinulat mo sa kanila. Sabi niya dito, I received a visitor letter once that said, "Our church would like to acknowledge your presence with us last Sunday and extend to your cordial invitation to return on the next Lord's Day." Then sabi niya dito, does anyone really talk like that? Amen? 'Di ba? At dito para pong nagtatanong po dito si Pastor Ricky Warren, 'di ba, na yung napaka-formal na pagsasalita ng nagsulat sa kanya na ganun, siguro po mas maganda kung ang sinabi sa kanya na it's really great to have you. 'Di ba? Hope you come back. 'Di ba? Yun yung mas maganda na approaching dapat na mas alam niyo yun, mas nararamdaman niya yung puso ng mga tao na masaya sila na nakita si Pastor Ricky Warren. Na hindi yung katulad na sobrang formality, 'di ba? Na extend to you the cordial invitation to return in the next Lord Day. 'Di ba? Kung ikukumpara mo po, kung halimbawa ang sinulat nila is we are really great and we are really glad to see you today. And we hope that you come back, 'di ba, the next Lord's Day. And I hope that this is not the last time na makapakinig ka namin, 'di ba, na marinig namin yung yung iyong preaching at presensya mo kasi tunay po na naging pagpapala ka sa amin. And I hope na maging pagpapala ka pa sa lahat ng mga makakasalamu at makakasama mo. Can you see the difference? 'Di ba? Ang ganda pong pakinggan na hindi sobrang formal language, instead sa pag-i-speak o pagsasalita po ng mga word na mas appreciative sa tao, 'di ba? Na dumalaw sa church ninyo. So yun po yung tinuturo sa atin dito sa touch people na to, na hindi mo lang tinatouch yung kanilang physical contact, tinatouch mo dapat din yung puso nila na parang nakakatuwa, 'di ba? Pag ganun yung mga message na nararamdaman natin na naging masaya sila, na hindi formal ang pagsasalita, kundi natatouch mo yung inner man nila, yung puso nila, na ma-impress mo yung tamang word, 'di ba? At tamang salita na there is a right word kasi in the right place na pwede mong sabihin sa isang tao. Amen? So, one of the most important decision each pastor must make is whether to impress people or influence them. So dito po, tinuturo po na yung napakamahalaga sa isang pastor. Amen?
na hindi lang po sila nagdedesisyon na mga pastor na sila ay ma-impress nila yung tao or maka-impluwensya sila sa kanila. 'Di ba? Kaya bilang isang pastor sa pagdalaw nila, katulad nila Pastor Rodel, pag pumupunta sila sa ating loob ng online, 'di ba? Excited ka na makasama sila, excited ka na mapakinggan sila. Bakit? Hindi lang para i-impress ka niya, kundi ma-impluwensyahan nila tayo ng Word of God, 'di ba? Yung epektibo na pagiging pastor nila, kung bakit sila tinalaga sa kanilang tungkulin. Amen? Because of yung inspirational din na mga testimony nila, 'di ba? Na magpapatotoo na talagang, 'di ba? Wow, grabe. 'Di ba? At saka masaya tayo kasi hindi tayo naaalangan katulad si Pastor Rodel, 'di ba? Kasi andoon din yung tenga niya na makapakinig kahit tayo ay kahit wala tayo sa title, kahit tayo ay normal lang din nakasama nating mga kapatiran. Nandyan siya. Even wala si Pastor Randy sa gawain natin ngayon, may isang Pastor Rodel na nandito, and I honor you for that, Pastor Rodel. And God bless you po sa pag-attend niyo sa gawaing ito kasi may pastor kami nakasama. Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay ninyo. In that way po nakikita natin na hindi lang para ma-impress tayo ni Pastor Rodel, kundi makibahagi siya sa atin. Alam niyo po, napakahalaga 'yon na makita natin na mga kapatid, 'di ba? Tayo po, pastor natin siya, na bahagi ako ng gawaing ito. Bahagi ako ng body of the Christ na to, na I care about sa inyo. Na gusto ko ring makapakinig ng mga mensahe na galing sa inyo kasi there's information na wala siya at information din na wala tayo sa kanya. Amen? That we are willing to hear them, that we are willing to learn, 'di ba po? Sa bawat isa sa atin kasi we acknowledge each other na tayo po ay may matututunan sa bawat isa. Napakahalaga pong desisyon 'yon na hindi lang tayo mag-impress, but mag-influence din po tayo sa mga tao na nasa paligid natin. Kasi you can impress people from distance, kahit malayo po sila. Pero mahalaga din po na we get too close, 'di ba? Na mapalapit sila sa atin, na maramdaman nila yung love natin and influence po natin sa kanila. Na tayo ay nagmamahal at nagmamalasakit po sa kanila. Ito yung proximity na determine na impact ng isang lingkod o isang mananampalataya sa mga tao. Kaya ito po yung mga rason na dapat yung mga pastor po, hindi sila nag-i-stay distant sa mga tao, kundi dapat nagiging closer po sila sa mga tao para mapalapit yung mga tao sa kanila. Hindi po yung ilang yung tao may problema na gusto na magpakamatay ng tao, ilang na ilang pa kausapin yung pastor kasi hindi nila nakikita na lumalapit siya sa mga tao. Nakita niyo po yon? 'Di ba? Na imbes na maliligtas pa yung tao, for example lang po yun, kasi because you're putting boundaries na hindi naman dapat. Kasi bilang pastor, you are the head ng flocks. 'Di ba? Dapat nga, kapag nakikita ka nila, lumalapit na sa yung mga tupa. Hindi yung pag nakikita ka ng tao, lumalayo sa yung mga tupa. I think something wrong. 'Di ba? Something wrong pag ganon. Kaya, ang mga pastor po, dapat, tayong mga leader din, dapat tinitingnan natin, sandali lang, tingnan natin position natin. Hindi tayo dapat tumatayo bilang title lang o tumatayo tayo na wala tayong impact sa mga tao. Kasi ang bawat pastor, I believe, pinosisyon ng Panginoon ang mga pastor to take care of the flocks, ang mga tupa. Amen? So yun yung mahalaga na dapat ilagay natin sa puso at isip natin kung tayo ay natalaga, 'di ba, sa mga title na ganito na may gawain tayo, may purpose tayo at yun ang calling ng isang pastor. Amen? Na hindi laging nakadistansya sa mga tao. Sandali, ayoko makausap yan, iiyakan na naman ako yan. Hindi, 'di ba po? They have to feel that they are comfort tuwing nakakausap ka nila. At sila, nagkakaroon ka ng impact at influence sa buhay nila. Na yung mga testimony mo is nakakapagbigay ng inspirasyon at yung mga salita, yung word of God sa testimony mo, 'di ba? Na namimix mo yon, naduduel mo doon sa word na magiging inspirasyon ng ibang tao. Amen? Napakahalaga po nun. Na impact ng isang pastor o isang leader. So, if a church want to attract a crowd, both the pastor and the member must act in loving way toward outsider.
So kung gusto daw natin na ma-attract po ang crowd o ang mga tao sa paligid po ng ating community or church o mga online na katulad nito, dapat tayo ay mapagmahal even sa mga tao sa labas. Amen? Dapat po yun ang nakikita po sa atin ng mga tao. At para ma-demonstrate po natin yung tamang attitude, 'di ba? Yung tamang nature ng isang mananampalataya na kaya tayo laging nasa church, kaya tayo laging nasa online fellowship is to fellowship, 'di ba? Para marinig natin, kaya may mga pasasalamat, alam nyo, kaya hindi po tinatanggal yan yung mga testimony at patotoo. Kasi para natin makilala yung bawat isa. 'Di ba? At in that way, nakikilala natin yung pagkatao. 'Di ba? Ni Nanay Andrea, ni Nanay Selena, ano yung mga pinagdadaanan nila sa overseas. Sa palagay nyo, kung walang ganitong fellowship, yung mga OFW natin, sobrang homesick po sila. 'Di ba? Wala na nga sila, distansya sa mga pamilya nila, sa mga anak nila, may problema pa sila. Tapos wala pang katulad natin na church online na pwede nilang mapagsabihan ng mga pinagdadaanan nila at makiisa tayo sa panalangin sa mga bagay na pinagdadaanan nila. That way, nade-demonstrate natin yung tamang attitude at character na tayo po ay loving even in distance. Amen? Sa katulad po natin. Pero sa inyo po na nakakasama niyo yung mga mahal niyo sa buhay, 'di ba? Magkaroon tayo ng physical contact to them. Amen? And even po sa mga tao, sa mga church, kung tayo ay usher, kung tayo ay pastor, kung tayo ay mga song leader, 'di ba? Makita po yung way of how to demonstrate our attitude and character sa kanila na maging loving and caring tayo. Huwag tayong parang stranger people sa loob ng church. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Kaya, napakahalaga po, no matter what happened, saan man tayo naroroon, saan man tayo dali ng ating panyapak po, kailangan po makita natin at maiparamdam natin na sa bawat place tayong dinadala ng Panginoon, ma-welcome natin yung mga tao sa buhay natin kahit sa tahanan natin o kahit sa online pa na ganito. Maramdaman ng tao that they are belong and they are loved. Yung love ng Lord na binigay niya sa'yo na ma-share natin sa ibang tao. That we care about them. Na anuman ang pinagdadaanan nila, we are part ng kanilang pagpipighati, we are part ng pagsubok nila, we are part ng buhay nila. They are belong because they are loved by us. Amen? Purihin po ang Panginoon. Ito lang po ang mensahe ngayong oras na to. Touch people. Hindi lang po sa physical touch. Touch them in your heart. Love them. Amen? So yun yung tinuturo sa atin bilang church that this is our purpose-driven church. We have to learn, di ba po, na magkaroon ng effective impact sa mga tao. Not only by word, not only by action, di ba? But yung inner nila, matouch natin, na ma-feel nila that they are loved by God. Na sa pamamagitan ng buhay mo, maramdaman nila at maranasan nila, di ba, yung presensya ng Diyos na naghahari sa'yo. Purihin po ang Panginoon and let's pray. Heavenly Father, marami pong salamat sa oras na to. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pagpapakita mo on how yung tamang pag-act namin ng love sa ibang tao at pagmamalasakit sa ibang tao sa pamamagitan, Panginoon, ng purpose-driven church na librong ito, kung paanong lumago ang Saddleback Church, Ama, sa pamamagitan ng iyong salita na hindi ka nag-alinlangan na hawakan yung ketongin na yon dahil ang kalooban mo ay gumaling ang lahat ng may sakit. Ama, kalooban mo rin na ang bawat isa sa amin ay matutong magmahal at magkaroon ng companion, Panginoon, at compassion sa ibang tao. Magkaroon din kami ng compassionate heart na hindi lang kami, Panginoon, na italaga bilang mga leader o mga pastor, Panginoon, ng isang church, kundi nandoon yung aming love at pagmamalasakit sa kanila, that we are concerned sa lahat ng kanilang mga pinagdadaanan at sa kwento ng kanilang buhay, na huwag kaming mapagod makinig, Panginoon. Dahil sometimes, yung oras po ng pakikinig namin ay oras din na kailangan nila ng makikinig sa kanila. Kaya maraming salamat po dahil naniniwala ako, Ama, na you are a good listener.
even sa mga prayer namin na paulit-ulit, Panginoon. Ama, naging isang halimbawa ka na maging tagapakinig. Kaya turuan mo din kami na maging tagapakinig din ng mga problema ng mga kapatid namin at makapagbigay kami ng tamang salita, tamang action, tamang pagtulong sa lahat ng kanilang mga pangangailangan ng may pagmamahal na nagmumula sa iyo. Dakilang Ama, maraming salamat po sa nature ng karakter na meron ka na kailangan din namin maranasan sa pamamagitan ng mga taong nakakasalamuhan namin o even sa distansya ng mga tao, Panginoon. Lord, iparamdam mo sa kanila yung love namin, Panginoon. Yung affectionate na pagmamahal na nagmumula sa iyo, Panginoon. Even sa kanilang distansya, Ama, Lord, patuloy ko pong itinataas at dinadalangin, Panginoon, ang pag-iingat mo sa kanila. Lord, hindi man kami magkakalapit sa oras na to, magkakalayo man kami, Panginoon. Lord, salamat kasi binigyan mo kami ng ganitong social connection, Panginoon, na magkakakilanlan kami at magkaroon kami ng pagmamalasakit, Panginoon. Yun, Ama, na parang nakaupo sa isang table na pinapakinggan ka, pinapakinggan yung tinig mo, at hindi lang kami tagapakinig, kundi isasagawa namin ang mga narinig at tinuro mo sa amin. Kaya Ama, maraming salamat po sa pagtutuwid mo, pagtuturo at pagmamalasakit, at higit sa lahat sa pagmamahal, Panginoon, na pinaparamdam mo sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, at itanim mo sa kanilang puso at isip, Ama, na whether bad or good ang pinapakita ng mga tao sa paligid namin, we always realize, Panginoon, at lagi naming itanim sa puso namin na pinapanood mo kami sa bawat pagre-respond namin sa mga tao sa paligid namin. Kung paano mo kaming itinuwid, kung paano mo kaming nirebuke, kung paano mo kaming tinuruan, at kung paano mo kaming tutulungan na mamahal even yung mga tao, Panginoon, nakaaway at hindi ka mahal-mahal katulad namin before. Kaya salamat, Panginoon, purihin ka, dakilang Ama, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay, sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po, Nay. At mapagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. Praise God. So, purihin po ang Panginoon. Ayan. So, dadako po tayo sa atin pong mga takeaway. Sino po ang gustong mag-share na mauna? Tawagin ko muna si Pastor Rodel. Pastor Rodel, kayo po, baka pwede pong marinig yung inyong bahagi sa mensahe po na narinig ninyo mula sa Purpose Driven Church po ni Pastor Ricky Warren. Pastor Rodel? Pastor Rodel, nandyan po ba kayo? Ayan, pati, sige, ikaw, nandyan ka pala, bumalik ka pala, sige. Amen. Mukhang busy pa si Pastor. Nag-share lang po. Hindi po ako nakahabol ng pagpapasalamat kanina, but then, yun nga po, sa napag-aralan, ang tumimo po sa akin yung ano, yung hindi ba dapat so formal yung pag-assist sa or yung pagtanggap sa church, kundi para sigurong ano, andun yung love and respect pa rin kung paano natin itatrato ang bawat kapatid para yung wala kang pag-aanilangan or wala kang dapat i-expect. Alam niyo po yun yung pwede mong ipakita kung anong talagang nararamdaman mo. Yung parang bahay, yung home, alam niyo po yung home, iba kasi yung home sa house.